Mga kasari, so ayan, yan po ay araw ng Wednesday, so ayan, delivery day. Ayan, marami ulit tayong parating na mga deliver. So ngayon po ay alas 10 na ng umaga, so binablog ko to kasi wala naman gaano pang namimili. So ayan, ang deliveries ko ngayong araw ay sa TSM product. So ito ay parang pure gold din, kumpleto rin sila ng product at mura din sa kanila. TSM. So, ayan ang kinukuhanan ko dito sa Batangas. So, ito yung aking in-order. Ayan. 10 mga coolers, tsaka jelly juice. So, sa coolers ay napakabenta niyan. Napakamura lang kasi ng puhunan. Nasa 69 lang. So, ang in-order ko ay 10 coolers na grape, 10 coolers na orange, at saka apple. So, ayan. Tsaka jelly juice, 10 din. So, dumorder din tayo dyan ng mga yan. Isang bundle na cheese ring, isang bundle na big boy, at saka ilang mga groceries na kinukulang tayo kasi minsan hindi pumupunta yung ahente. So, talagang dyan din ako kumukuha. Laking tulong din sa akin itong TSM kasi nga pag ako'y kinagkukulang sa mga ahente ko ay talagang dito ako umu-order. So ayan, hinahakot na ng ating mga delivery yung yung coolers. Nahakot-hakot na at saka itong mga jelly juice. So bukod dyan sa mga jelly juice na yan at coolers, ay nagbebenta rin ako dito ng Zesto. So ayan, mga benta dito yung mga juice lalo na ngayong pasukan. So mga customer ay talagang yung mga pagbabaon sa mga kanilang estudyante. So kumuha din ako sa kanila ng Miguelito. Miguelito yung gin. So 2 box lang naman kasi hindi ko naman talaga priority yung alak. Kasi dati sa Cavite pa naman ay wala talaga akong binibenta niyan kasi hindi namin talaga yan priority. So bumili lang ako niyan kasi nga yung mga kapitbahay ko, kamag-anak ay manginginom. So, ayaw nilang bumili. Ayaw nilang bumili sa iba. So, sa amin na lang daw sila bibili. Sa akin na lang. So, yan. Yun lang. Sila lang talaga yung mga customer ko diyan sa amin. Pero dito naman, meron din naman pa isa-isa. Pero kung may naghahanap din naman ng ibang alak, so ayaw ko lang talaga. Hindi ko talaga priority yan dati pa yung alak. So, ayan. Malapit nang matapos ng ating mga delivery. Ang ating deliver para sa kanila. Deliver ko. So, ayan, marami pa rin akong parating na deliveries ngayon. Kaya, sobrang busy ko ngayong Wednesday. At, ayan na nga, ahente ko ng Nestle. Maniningil na to kasi yung kanilang product ay 2 weeks naman. Ay, 1 week lang. So, magbubuking siya. Tapos, sa next week siya maniningil kahit i-deliver na sa akin. So, ayan guys, dumating din yung ahente ko nito, yung mga Bioderm. So, sabi ko, wrong timing naman to. Kasi ito, minsan lang to dumating. Minsan lang siya pumasyal. Siguro, minsan twice a month. Ganun. Sabi ko, kung kailan naman ako wala ng pambayad kasi nga sobrang dami ko ng deliver, ay wala sa budget talaga itong kanyang mga product. Pero kahit paano naman, ay kumuha pa rin ako at may pinagbayaran pa rin ako dyang 1.5 din, 1.5 din. So, ayan yung mga product na Bioderm, Epicacent, alcohol, tsaka mga bulak, cotton buds, tsaka sulfur. So, yan. Mapakabenta din naman ngayon nga ng ganyang mga product kasi nga sa panahon ngayon, uso ang sakit. So, ayan. Kahirap din naman nga yung mga panghaplas-haplas. So, ito yung bago niyang product, yung Bioderm na sabon. So, pinatatry niya sa akin. So, kulay blue din. Siguro mabango naman yan. Magaganda din naman yung product ni Bioderm eh. Lalo na sa sabon. Mabenta rin naman siya. So, sabi ko sa kanya, konti lang ang aking ma-order kasi nga, marami tayong parating na bayarin, maraming ahente, maraming deliver. So, ayan. Pero kukuha tayo dyan kahit paano, at least hindi sila madala sa pagpunta sa aking tindahan. So, ito naman nagkataon din nga na kulang-kulang na rin ngayong product ko ng mga ganyan. Ay di, kumuha na tayo kahit paano. Bahala na. Budget mamaya. So, ayan yung ahente ng Bioderm. So, mamaya ayusin natin yan. At ito na nga, na-deliver na sa akin itong mga Bioderm at inaayos na nga natin sa ating lagayan ng mga sabon. So, mabenta rin guys sa akin itong mga sabon-sabon na yan ng mga babango. So, dito talagang ang mabenta lang sa akin yan, yung mga shampoo, sabon. So, kailangan, priority ko yan na laging hindi nagkukulang kasi malakas yung mga ganyan. Kasi yung mga tao, araw-araw naliligo, syempre. At, ayan, habang ako'y nagdi-display ay may katsikahan ako dyan.
So, kumusta naman ang mga bentahan yung mga kasari? So, yun. Ngayon parang medyo matumal ang bentahan. Lalo na pag mga Lunes, Martes, Miyerkules, napakatumal. Ramdam na ramdam ko ang tumal. So, minsan talaga ay naguhulang na ako sa pambayad sa aking mga deliver. So, talagang hirap na hirap akong mag-budget. So, kaya sa mga nangungutang dyan, sana po ay magbayad kayo kasi ang hirap po magpaikot ng puhunan. Ramdam na ramdam ko yan kasi nga pag halimbawa may darating ang deliver tapos ang dami mong pautang, parang ang sarap singilin kasi maibibili mo na yun ng paninda eh. So alam ko lahat ng mga kasari ko ay makaka-relate dyan. Ang hirap ng yung parating na yung deliveries mo at tapos wala ka pang pambayad ay talagang pagpapawisan ka ng malamig. So kailangan mo namang bayaran kasi nga syempre mawawalan ka ng stock at pag walan ka naman ng stock wala kang ibebenta lalo. So ganun kahirap ang maging isang sari-sari store owner. So akala lang ng iba ay napakasaya at napakasarap pero wag ka, andun yung ang ingay, andun talaga yung stress. Lalo na kung paano mo i-manage yung iyong tindahan, kung paano mo i-survive, kung paano mo mababayaran lahat ng mga bayarin mo sadya. So talagang pagalingan na lang talaga ng pagdadrive, pagalingan na lang ng pagbabudget, lalo na't hindi ganong kalakihan ang puhunan, ay siya napakahirap. Ang hirap naman na, yun nga, pwede naman nga dagdag ka ng dagdag. Eh syempre, paano mo naman malalaman na kumikita ka kung dagdag ka lang ng dagdag ng puhunan? Kung halimbawang yung mga deliveries mo, hindi na galing sa puhunan mo yung pambayad. So, kailangan talaga umiikot ang ating mga paninda. So, napakahirap na, yun nga, magpautang ka ng malaki. Hindi talaga iikot. So, parang awa nyo na mga mangungutang dyan. Sana ay talagang magbayad kayo at sana ay maawa kayo sa aming mga namumuhunan kasi nga hindi biro talaga ang mamuhunan dito sa isang sari-sari store or sa isang tindahan. Kasi, lahat yan ay binabayaran talaga. So, pag hindi talaga naka-ipon ng pambayad, ay wala talaga kaming maititinda. Paano naman ang aming buhay? So, napakahirap. Lalo na ngayon na napakatumal. So, ang hirap magpautang. So, kasi nga, kailangan natin ng pambayad sa mga deliver. So, ayan, labang lang tayo sa tumal. Labanan natin. Matumal man, malakas man, wala mang gaanong bumibili, ay kailangan pa rin nating magbukas. Siguradong pagbukas tayo, ay may papasok at papasok pa rin mga customer dito sa ating tindahan. So, ayan, kailangan nating paglabanan talaga itong mga pagsubok sa buhay, nyaks. So, ayun na lang mga kasari ang aking isi-share. Sana po nagustuhan nyo ang aking video at sana po ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Ayan. See you in the next vlog. Ayan. Salamat po. Thanks for watching.